Ikalawang kabanata. Naisip kong huwag na munang pumunta riyan kung makapagdudulot lang naman ng kalungkutan ang pagdalaw ko sa inyo. Kayo lang ang nagpapasaya sa akin. Ngunit kung magiging malungkot kayo ng dahil sa akin, papaano nyo pa ako mapapasaya? Iyan ang dahilan kung bakit sumulat ako sa inyo noon. Ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay maging malungkot ang mga taong dapat sana'y magpapaligaya sa akin. At naniniwala ako na ang kaligayahan ko ay kaligayahan din ninyong lahat. Nang sumulat ako noon sa inyo, nabagabag ang aking kalooban. Nalungkot ako't lumuha. Sumulat ako sa inyo hindi dahil sa gusto ko kayong saktan, kundi dahil gusto kong maipakita kung gaano ko kayo kamahal. Patawarin ang nagkasala. Ngayon tungkol naman sa taong nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. Ayaw kong magmalabis, pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa kanya. Kaya patawarin na ninyo siya at patatagin. Dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal nyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo. Dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama. Si Pablo sa Troas. Nang dumating ako sa Troas para ipangaral ang magandang balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na magawa iyon. Pero hindi ako mapalagay dahil hindi ko nakita roon ang kapatid nating si Tito. Kaya nagpaalam ako sa mga mananampalataya roon at pumunta sa Macedonia. Tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginagawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. Saan man kami pumunta, ginagamit kami ng Diyos para ipakilala si Kristo sa mga tao. At itong ipinapalaganap namin ay parang halimuyak ng pabango. Para kaming mabangong handog na iniaalay ni Kristo sa Diyos at naaamoy ng mga taong naliligtas at nang napapahamak. Sa mga napapahamak, para kaming nakamamatay na amoy. Ngunit sa mga naliligtas, para kaming halimuyak na nagbibigay buhay. Sino ang may kakayahang gampanan ng gawaing ito? Hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinangangaral ang kanyang salita.